Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Filipino, Grade 4, Quarter 2, Aralin 7. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagbuo ng tala-arawan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan, kasanayang produktibo, pagsasalita at pagsulat. A. Nagagamit ang mga bahagi ng panalita sa pagpapahayag. Pang-uring panlarawan, kayarian ng pang-uri, inuulit at tambalan. B. Nakabubuo ng tekstong may mga panandang nag-uugnay ng mga ideya ayon sa layon, kahulugan, tagapakinig o mambabasa, at konteksto. Tekstong impormatibo, paglalahad muli o recount, tala-arawan. Mga nilalaman, pangunahing paksa, pagbuo ng tala-arawan, at kaugnay na paksa, wastong paggamit ng pang-uring inuulit at tambalan. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Tukuyin kung ang pahayag ay katotohanan o opinyon. Gamiting gabay ang mga salitang nakahilig. Number 1. Sang-ayon sa pag-aaral ni Charles Darwin, sa unggoy nagsimula ang ebolusyon ng tao. Ang sagot, katotohanan. Number 2. Pilipinas dapat ang magmay-ari ng West Philippine Sea para sa akin. Ang sagot, opinyon. Number 3. Batay sa resulta ng survey, mas mainam na ibalik ang pagbubukas ng klase sa buwan ng Hunyo. Ang sagot, katotohanan. Number 4. Kung ako ang tatanungin, kulang na kulang ang mga kagamitan ng aking mga guro sa loob ng silid-aralan. Ang sagot, opinyon. Number 5. Pinatutunayan ni Rilin Diaz na hindi hadlang ang kasarian upang maipakita ang natatanging talento ng mga Pilipino sa larangan ng palakasan. Ang sagot, katotohanan. At number 6, sa aking palagay, magiging mahusay na Pangulo si Mayor Vico Soto sa hinaharap. Ang sagot, opinyon. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Panuto, tukuyin ang salitang naglalarawan sa imahe, gamiting gabay ang mga titik sa loob ng kahon. Narito ang unang larawan. Ang sagot, matalino. Pangalawang larawan. Ang sagot, mabagal. Pangatlong larawan. Ang sagot, marumi. Pang-apat na larawan. Ang sagot, malusog. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin.
Pag-uugnay sa nakaraang gawain, muling itala sa talahanayan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ang bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangungusap. Ibahagi ang ginawa sa klase. Unang kolum, mga salita. Pangalawang kolum, kahulugan. At pangatlong kolum, gamit sa makabuluhang pangungusap. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Kayarian ng pang-uri, inuulit at tambalan. Pagproseso ng pag-unawa. Basahin at unawain ang tala-arawan o diary at bigyang pansin ang mga nakapulang salita. Kilalaning mabuti ang mga salita upang maunawaan ang tatalakaying paksa sa araling ito. Basahin natin ang unang tala-arawan. Dear Diary, ika-24 ng Nobyembre, taong 2023. Nakakapagod ang araw na ito pero masayang-masaya sa pakiramdam dahil nakatulong ako sa pagpapanatili ng kalinisan sa aming lugar. Ngayon kasi ang unang araw ng aming school camping. Maraming mag-aaral ang sumali sa gawain. Isa sa ginawa namin ngayon ay ang pamumulot ng mga nagkalat na basura sa aming lugar. Nagdudulot ito ng pagbabara sa mga daluyan ng tubig dahil ang kapal-kapal ng mga plastik na nakaharang dito. Ipinaliwanag sa amin ng aming scoutmaster na kung hindi raw ito maalis ay pupunta ito sa mga ilog at kapag dumami na ng tuluyan ay mas malaki ang aming problemang kakaharapin. Taus-pusong nagpapasalamat naman ang aming alkalde dahil kahit mga bata pa raw kami ay nakatutulong na kami sa paglilinis ng kapaligiran. Ganoon palang pakiramdam kapag nakagawa ka ng kabutihan sa iyong lipunan. Kahit nakakapagod, basta't alam mong makatutulong sa kapwa at bukal sa loob ang ginagawa, ay nakapagdudulot ng saya sa damdamin. Bukas naman ang gagawin namin ay magtatanim kami ng mga punong kahoy malapit sa ilog. Ang iyong kaibigan, Jay. Narito naman ang ikalawang tala-arawan. Dear Diary, ika-25 ng Nobyembre, taong 2023. Ikalawang araw ngayon ng aming school camping. Maaga kaming gumayak para sa aming gagawing pagtatanim ng puno sa ilog. Ang ligsi-ligsi ng kilos ng lahat. Bawal daw ang usad pagong. Paalala ng aming scoutmaster. Mahabang-mahaba ang aming linya patungo sa ilog. Bit-bit na namin ang aming mga punong itatanim sa gilid ng ilog. Palagi kaming sinasabihan ng aming scoutmaster na mag-ingat lalo na sa paglalakad sa mababatong lugar. Muling ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagtatanim at pangangalaga sa mga puno dahil ito ay makatutulong sa aming lugar na maiwasan ang pagbaha. Bumalik na kami sa paaralan matapos magtanim at pinaghandaan namin ang cultural na pagtatanghal. Lubos galak na nakilahok ang mga mag-aaral at natapos ang gawain na may ngiti sa bawat isa. Bukas na ang huling araw ng aming camping at sabik na akong magkwento sa aking mga magulang pag-uwi sa bahay tungkol sa aking mga karanasan. Ang iyong kaibigan, Jay. Paglinang ng konsepto. Tandaan, mahalagang pantulong na salita sa pagbuo ng isang pahayag ang paggamit ng pang-uri sapagkat layunin nitong ilarawan o bigyang bilang ang pangalan o panghali.
Mahalagang makilala rin ang kayarian ng pang-uri. A. Kung ito ba'y inuulit. Halimbawa, masayang-masaya ako nang matanggap ang di inaasahang regalo mula kay ina. Makapal-kapal ang mga plastik na bumara sa kanal. Tandaan, maaaring payak na salita ang mauulit sa pang-uri. B. Tambalan. Halimbawa, taos-pusong nagpapasalamat ang taong bayan sa ayudang natanggap nila. Lubos galak na nakikilahok ang mga mag-aaral sa buwan ng wika. Tandaan, maaaring dalawang salita ang pinagtambal o kaya'y nilagyan ng pang-angkop ang isang salita upang maging tambalang pang-uri. Pinatnubayang pagsasanay. Tala-gawa. Basahin ang tala-arawang sa loob ng isang araw. Matapos basahin ay isulat sa talahanayan ang mga pang-uri, inuulit at tambalan. Gamitin ito upang gumawa ng sariling pangungusap. Narito ang ikatlong tala-arawan. Dear Diary, ika-26 ng Nobyembre, taong 2023. Kaninang umaga, ginising ako ng bawat akyat panaog. Araw ng pista kaya't hindi magkandaugaga sila ate at kuya sa pag-aayos at paglilinis ng kani-kanilang kwarto. Ito ang itinutokang gawain sa kanila ni inay tuwing pista. Kahit paamoy pawis, masayang-masaya kong babatiin at yayakapin sila ate at kuya upang bigyang buhay ang kanilang nakapapagod na umaga. Samantala si ama ay aligagarin sa pagtulong sa pagsasalansan ng mga mesa at upuan na hiniram sa kalapit na barangay. Animoy lipat bahay sa dami ng inarkilang silya at upuan dahil sa inaasahang dagsa ng bisita tuwing may pista. Kaya naman, sa halip na kulitin sila sa pagtatanong ay agad-agad din akong tumulong mula sa pagwawalis ng mga kalat hanggang sa pagsasaayos ng mga nagkalat na tsinelas at sapatos. Nakatuwang din ako ng inay sa paghugas-hugas ng mga plato, kutsara at tinidor. Matapos ang paulit-ulit na paglilinis at pagsasaayos, ay maaliwalas ang aming tahanan, handang-handa na sa pista at dagsang bisita. Ang iyong kaibigan, Jay. Narito ang talaan kung saan isusulat ang pang-uri. Maaaring ito ay inuulit o tambalan, kahulugan at pangungusap. Gawin ito sa inyong kwaderno. Narito ang mga halimbawang sagot. Pang-uri, masayang-masaya. Kahulugan, lubos na kasiyahan o galak. Pangungusap, masayang-masaya akong batiin at yayakapin ang ate at kuya. Pangalawa, kaliwat kanan. Kahulugan, sa magkabilang panig o direksyon. Pangungusap, ang kaliwat kanang kilos ng lahat ay tanda ng kanilang paghahanda. Pangatlo, dagsang bisita. Kahulugan, maraming bisita na sabay-sabay dumating. Pangungusap, handa na kami sa pista at dagsang bisita. Pang-apat, pag-ayos at paglilinis. Kahulugan, ayos at linis ng paligid o mga gamit. Pangungusap, si kuya sa pag-aayos at paglilinis ng kani-kanilang kwarto. Panglima, paulit-ulit. Kahulugan, gawaing inuulit ng maraming beses.
Pangungusap, matapos ang paulit-ulit na paglilinis at pagsasaayos, ay madali na kaming umuwi. Narito ang ilan pa sa mga kasagutan na maaari ninyong gamitin sa inyong pagsagot. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay, salay buhay, pagsasalaysay ng nangyari sa aking buhay. Magsulat sa iyong binuong tala-arawan, sikaping mailagay ang nangyari sa iyong buhay sa bawat araw. Higit na mabuti kung maibabahagi sa tala-arawan ang mga nagawa mong munting ambag sa pagpapanatili ng kaayusan ng ating kapaligiran. Halimbawa, pagtatapon ng basura sa tamang lagayan, paghihiwalay ng mga gamit na maaaring mapakinabangan at di na mapakinabangan, pagtatanim ng punong kahoy o bungang kahoy. Sa pagsulat ng tala-arawan, inaasahang gumamit ng mga pang-uri, inuulit at tambalan. Narito ang rubric para sa pagsulat ng tala-arawan, mga pamantayan, organisasyon ng mga ideya, at wastong gamit ng mga salita at estruktura ng mga pahayag. 5 puntos ang napakahusay, 1 puntos naman ay kailangang magsumikap sa paggawa. Pabaong pagkatuto. Unang tanong, bakit mahalagang maunawaan ang pang-uring inuulit at tambalan? Ang sagot, pang-uring inuulit at tambalan ay nagpapayaman ng wika, nagpapalinaw ng kahulugan at nagpapabisa ng komunikasyon. Pangalawang tanong, magbigay ng pang-uring inuulit at tambalan. Pang-uring inuulit, pula-pula, maliit-liit, malinis-linis. Pang-uring tambalan, bukas palad, matigas ulo, mahinahong loob. Pagsusulit, pagpupuno ng salita. Puna ng angkop sa salita ang mga patlang sa talata. Ang salitang pagmumulan ng isasagot ay magmumula sa mga salitang maligalig, maligaya, maaliwalas, at masaya. Nangangahulugan ang mga salitang ito ng personal na nararamdaman ng isang tao kung may magandang nangyari sa kaniyang buhay. Sa pagtukoy ng sagot, maaaring balikan ang kayarian ng pang-uri, gayon din ang kaantasan ng paggamit nito upang masagot ng wasto ang pagsasanay. Ang bungang kahoy. Patlang ako ngayon. Namunga na kasi ang tinanim kong rambutan sa aming bakuran. Sa tingin ko, magiging patlang si Ama. Kapag nabalitaan niyang namunga na ang puno ng rambutan sa bakuran namin. Nasa Taiwan kasi siya at doon nagtatrabaho. Tiyak na patlang ang mukha ni nanay kapag nakita niya ito. Marahil patlang, yugto ito ng buhay ko mula nang mahilig akong magtanim ng mga puno at halaman sa aming bakuran. Narito ang ikalawang bahagi, panuto, sa lungguhita ng angkop na tambalang pang-uring salita na magbibigay ng wastong kahulugan sa pahayag. Number 1, taos-pusong o taos-tiyang. Nagpapasalamat si Binibining Roque sa mga eco-patrollers ng aming lalawigan dahil sa patuloy na pagpapanatili ng kalinisan. Number 2, binigyan ng tulong pinansyal at pabahay ang mga kapuspalad o kapuskamay na naninirahan sa mga gilid ng estero. Number 3, marami ang agaw buhay o agaw tao
na dinala sa paggamutan ng manalasa ang pagbaha sa bayan. Number 4, hingal kabayo o hingal tikbalang nang makarating sila sa kabilang ibayo. Number 5, ngiting aso, ngiting daga ang isinalubong niya sa kanyang kaibigan. Narito ang sagot. A. Pagpupuno ng salita. 1. Masaya. 2. Maligaya. 3. Maaliwalas. 4. Maligaya. B. 1. Taus-pusong. 2. Kapuspalad. 3. Agaw buhay. 4. Hingal bayo. 5. Ngiting aso. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!